church. Okay? Sige po. So, tumayo muna tayo. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Ephesians 6. Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Okay? We are going to read the Word of God responsibly. Ito po ang sabi sa verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa umaga. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat po Diyos sa salita po ninyo. I pray, dear Father, na yung mga kapatid po namin who are on their way to this place, guide them that they can come and join the services this morning. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pala ni Kristo Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay, please be seated. Sa mga anak sa tahanan, mga anak, you obey. Nakalagay dyan, obey. Verse 1, Brad. Yan yung sa tahanan, Sino nag-operate dyan? Verse 1, So yung verse 1 nakalagay dyan, mga anak, children. So anak, plural yun Ibig sabihin marami. Ang sunod dyan, obey. Hindi sinabi doon, please obey. Ang sinabi, obey. So it is a command na ang mga anak pala ay sumunod. Kanino sumunod? Obey your parents. Hindi naman masamang sumunod sa gobyerno. Hindi naman masamang sumunod sa simbahan. Hindi naman masamang sumunod sa politicians. Di ba? Kay Mayo, so forth. But as a child, mga anak, you obey your father and mother, parents. Okay? Kaya tayong mga Pilipino, masyado tayong mapagmahal sa ating mga nanay at tatay. Diba? Gusto natin, magkaroon bilhan natin sila ng bahay. Okay na. Yung bunso kong anak, may pangarap Sabi niya, Mami, paglaki ko, ipapatayo kita ng bahay na malaki. Okay Ikaw, Dad, ibibili kita ng sports car. Sabi ko, anak, hindi ko na kailangan yan. Dump truck na kailangan ko ng panahon na yan. Hindi sports car. So may pangarap. Ibig sabihin yung mga bata natin, mga anak natin, may mga kanya-kanyang gustong gawin sa buhay. Okay? So, ano ba? Nakalagay dyan, for this is right. Kaya kayong mga anak, tama lang na sumunod kayo sa inyong magulang kasi nakalagay dyan, for this is right. Tama. Pag hindi mo nasunod, you're wrong. Okay? Pagdating sa verse number 2, pinaliwanag dyan, honor thy father and mother. So parangalan natin yung mga nanay natin, tatay natin, kaya nga kayo pag nagkatapos sa pag-aaral, huwag naman kaagad mag-asawa. Okay? At pagka kayo kumita ng pera, from time to time, date nyo, nanay nyo, tatay nyo. Di ba? Pakainin nyo sa labas. Huwag yung lahat ng sahod ay inyo. I-treat nyo sila. At least na dama nila na yung kanilang pagsasika, pagpupuyat, pagpupursige, pagpapagal ng kanilang kalakasan pa. Naparangalan mo pala. Yung nakalagay dyan, honor. Parangalan. Ngayon, uso ng cellphone. Bakit yung mga magulang natin, hindi natin ma-text? Ako, hindi ko ma-text si Pader. Walang cellphone. Di ba? Ayaw din niya sa akin tumira sa bahay ko. Kasi pag nandoon siya, sinubukan niyang tumira sa bahay. Pagka-araw, pagkahatid ko sa mga bata, walang tao sa bahay. Pag nasa labas na ako, kawawa siya. Wala siyang makitang tao doon, para siyang kulong. So magkaroon na ng tao, pagka sisiwian na yung mga tao. Mga alas 3, alas 4. Ganun lang. So ayaw niya, sabi niya, mamamatay ako rito, Bong. Maghapon ako na sa bahay mo,
puro lang ako television, hindi ako makalabas. Yan, sa church na lang ako, at least maraming tao from time to time. Nandyan si Bart, ka-Chesko, mga si Raymond, mga kabiruan ba? Di ba? So, nakakaikot-ikot siya dyan. So, ano sabi dyan? Honor, parangalan. Yung pagparangal pala sa nanay tatay, nakalagay dyan, which is the first commandment with promise. Unang utos pala yan. Okay? Na may kasamang pangako. Ano yung pangako na yun? That it will be well with thee, and thou mayest live long on earth. Pag pinarangalan pala natin, nanay, tatay natin, hahaba ho ang buhay natin. Tatay ko, 85 na yan, by February. Yung tatay niya, 86 nung namatay, isang taon na lang. Mapantayan niya. Mahaba buhay nila eh. Sa father's side, mahaba buhay nila. Yung lola ko, yung kapatid ng tatay niya, 106 nung namatay. Hindi ako nakita noon. Wala nung sinila kasi bulag. Si Lola Panting. Kaya pag pumunta ko doon, magpapakilala ko. Ako po si Bong, na anak ni Dionisio, na anak ni Jose. Di ba? Lika dito ako. Ganyanin yung mukha ko. Di ba? Ahawakan yung kamay ko. Ang gwapo-gwapo mo. Niluluko ako ng lola ko. Hindi naman ako nakikita eh. Nahawakan lang, di ba? So, ganun po yun. Nakakatuwa. Humahaba pala ang buhay natin. Isa yun, ha? Kasama yan. Kasi magtataka ka, tingnan nyo ha, ang mga Thailander, mga Vietnamese, parang mga kambing yan, pati Korean, South Koreans, kumakain lagi ng gulay. Pero kung tingnan mo yung lifespan nila, mataas pa yung buhay ng mga Amerikano. Na walang ginagawa yung mga kano, kundi puro burger, di ba? Burger, coffee, mga chocolate, di ba? Tataka ako, bakit itong mga to, mga healthy, itong mga kanon, sipaglakihan nga eh. Pag kumain yan, puro stick eh. Hindi kumakain ng kanin eh. Teacher ko, never ko nakitang kumain ng kanin yun. Ano lang, patatas, di ba? Tsaka yung pambira, pag kumain ng karne ng baka, yun eh. Tapos yung isang mag na malaki, parang yung mag na malaki natin, parang kalahating pitsil, yung kape. Pero, buhay eh. Malakas pa. Nagda-drive pa ngayon. Samantala yung kaibigan kong Koreano, hindi halos nakain ng karne, puro gulay. Ayun, lantang gulay na. Ang ibig sabihin nito, minsan iniisip ko eh, yung ba talagang prutas, pagkain, halimbawa apple, disenyo ba talaga yan pagkainin ng Pilipino? Hindi naman yan produkto natin eh. Nakuha niyo ba yun? Yung siniisip ko yun eh. Ibang kaya ba? Kasi yung maliit pa tayo, na isaksak sa bunganga natin, saging, bayabas, mga ganon. So, ibig sabihin, yung katawan natin, yung hormones doon, mga minerals, so on and so forth, mga enzymes, kaya na niyang basahin na ito, bayabas to. Ito, ganito yun. So, pag dating sa digestive system, kaya nang laruin. Kasi napapansin ko yan eh. Yung una kong punta sa ibang bansa, kumain ako ng pagkain. Di ba yung problema natin, nagkakaroon tayo ng stomach discomfort? Yung mga bagong introduction ng pagkain. Lagi ko napansin yan. Ang sarap ng ng tawag doon, pagkain ng Vietnamese. Very healthy. Pero nung kinain ko, nagkaroon ako ng stomach discomfort. So, ibig sabihin, introduction to your stomach. Ba't tayo napunta doon sa science na yan? Balikan natin yung Pero nasabi ko lang, kasi nga, di ba yung mga bata habang lumalaki, di ba? Hindi mo naman kinakala-introduce na pakainin ka agad ng kanin yan. Kinakailangan lugaw-lugaw muna, di ba? Pagkatapos kunting saging-saging, cerelac, so on and so forth, hanggang pagdating niya ng 9 months, saka lang natin introduce ng dahan-dahan. Okay? Kaya yung buhay natin, nakalagay dyan, ano ba yun? Verse number 2.
Ang nakalagay dyan, verse 3, that ye may be well, it may be well with thee, that thou mayest live long on earth. Kaya kayo mga anak, ha, kung gusto nyo umaba mga buhay nyo, parangalan nyo yung mga nanay ninyo, tatay ninyo. Huwag ninyong awayin yan. Igalang ninyo. Pag kayo pinagpala ng Diyos, bilhan nyo ng eroplano. Kahit man lang yung laro ang eroplano ba, pang display sa bahay. Nanay, ito yung pangarap kong bilhin sa iyo, kaso lang hindi pa kaya ng budget, kaya yung maliit lang muna, replica. Okay? Yan. So, ang tanong natin dito, what is my responsibility to my family? So, ano ba responsibilidad natin sa pamilya natin? The church cannot flourish without a Christian home. So, ang simbahan, hindi po yan lalago pag walang mga Kristiyanong pamilya na nagsimula. It should be started in the family. Okay? Kaya may mga pamilyang Kristiyanong pamilya, at the end of the day, yan, mag-flourish yan sa loob ng simbahan. The Christian home is the backbone of the nation. The salt of civilization. Ang ganda, di ba? Sipin mo, tayo yung ilaw at asin ng sanglibutan. Ganun po yan. Nakalagay dyan, backbone of the nation, the salt of the civilization. Ang tanong natin ngayon, what is a Christian home? So, a Christian home is the first institution that God established. Okay? Unang po yan. Kaya ba yan sa natin? Hindi kaya? Di ba nakano na yung PDF style dyan? Ha? Hindi na And it provides, tingnan nyo ha, a Christian home is the first institution that God established. Ito yung pinakauna. Prior to family, prior to human government at saka yung church, nandyan na yung pamilya. Okay? And it provides the foundation for every other institution. Kaya nagkaroon ng barangay kasi meron ng grupong-grupo ng di ba? Grupo-grupong pamilya. Nung dumami yung grupo-grupong pamilya, abay nung inipon mo yung mga pamilya, nagiging purok. Ipunin mo yung mga purok-purok na yan, abay nagiging barangay. Ipunin mo yung mga barangay, magiging munisipyo yan. Parang doon kay pastor, di ba? Merong 28 yata ka barangay yun, pinagsama-sama mo, magiging isang, munisipyo, di ba? O kaya syudad. Ipunin mo yung mga syudad at munisipyo, yan ay magiging probinsya. Ipunin mo yung mga probinsya, magiging isang bansa. Okay? So yun. Pangalawa, a Christian home is the institution where parents are bound by Christian love. So dapat ang nanay at tatay, priority yung pag-ibig sa bahay. Okay? Unahin yung pag-ibig. Where children are welcome. Bakit kaya maraming mga kabataan ngayon ayaw sa bahay? Hindi sila welcome eh. Si Johnny kasi sa bahay namin, napakatahimik. Reklamo siya eh. Wala naman akong kausap dito eh. Yan si Daddy, magaling lang yan magsalita pag nasa labas eh. Pagdating sa bahay, hindi tahimik yan dito eh. Oo nga naman, pagdating sa bahay, napakatahimik ko na. Sabi ko naman kay Johnny, anak, lobat na ako eh. Saka salita ko sa labas. Kaya pagdating sa bahay, para kaming mga doon, yung walang imikan. Kaya sabi ni Johnny, wala naman akong kausap dito eh. Ang bihira. Kasi siyempre, pag ako'y pagod na, iba na yung stress reliever ko. Buti na lang, nagbibinata na. Mayroon naman kaming mini gym sa taas. Nag-ano na yan. Nag-gym na yan. Silang dalawa. Tatlo naman yung mga anak ko. Nahilig naman sila pagkano sila active sa taas. Nagbubuhat sila. Di ba? Nagpo-push up. Sila. Sa cycling. Siguro. Kasi iba tong dalawa sa kuya nila. Yung kuya nila, nung nabubuntis si Mrs., puro libro. Kasi Charles, puro libro.
Sipin mo, in 1 year, 20 books yung kanyang nabasa. Ganun siya magugulat ako lagi dyan. Nagpapashopee ng libro. Sabi ko, dami ng libro sa bahay. Magbibili ka pa ng mga libro. Napakahilig sa libro. Kaso lang, pag dumating yung niya, may mga delivery siya. Sabi ko, libro na naman to. Libro nga. Ay, hinayaan ko na lang. Kaysa dumating San Miglite. Pwede yun. Vodka. Diba? Okay na yun, Pastor, diba? Kaysa vodka dumarating okay na yung libro. Ayos yan. Okay. O kaya, dumarating Chesterfield, Winston, Marlboro, okay na yung libro. Okay. Yan. Ano ba? Where children are welcome and is scripturally instructed, and the Lord Jesus is the head of the home. So tingnan nyo ha, kaya dapat pamilya natin, ang tatay ang pinaka-leader ng pamilya. Ngayon, meron tayong term na Andres. Hindi naman masama maging Andres. Ang tawag na noon, hindi Andres. Macho. My brother Rogelio, macho. Ano yung macho? Macho Norin. Ano na sumunod, di ba? Brother Joey, no? Macho Norin. May gina yun, no? Kasi sa Bible, meron nakalagay doon If you love me, keep my commandments. And lumalabas doon, obedient husband. Ayos yan, ano? Ang ganda ng concept ng ng pamilyang Kristiyano nagkakaunawaan. Pangatlong basa tayo ng Bible verse. Dito tayo sa Proverbs chapter 22. Proverbs 22. Verse number 6. Ang sabi po sa Proverbs 22 verse number 6, train up a child. Nakalagay dyan sa screen nyo in the way he should go. So we are going to train the child, yung gusto nating, ano ba yung tatahakin niya. Kung gusto mo yung anak mo, magiging drug lord, sanayin mo ng droga. Kung gusto mo ang anak ka, mag-businessman ng mga beer house, sanayin mo siya sa beer house. Pero kung ang anak mo, gusto mo matino, dalhin mo simbahan, dalhin mo sa mga institusyon na matitino. Di ba? Kasi kung ano yung surrounding niya, yun din yung galawan niya. Yun yung galawan niya. Kaya tayong mga Pilipino, ang hirap natin mag-move on. Yun yung problema natin. Sabi ko sa isang tao, total kumikita ka naman ng 200,000 a month. Sabi ko sa kanya, 200,000 hanggang 300,000, hindi ka nababagay sa karangalan. Ang problema mo dyan, paradahan. Ang problema mo dyan, baha. Sentimental value. Mahilig tayo ng gano'n, di ba? Sentimental value. Gano'n talaga. Kaya pag kayo pinagpapala ng Diyos, wag na wag kayong kumuha ng lupa na bahain. Kagaya nito, bahain sabihin niyo, Pastor, ba't hindi tayo sa babahain? Yung baha dito, hanggang dito sipin mo yung baha hanggang dito. Yan, upuan natin ganyan. Para pag binaha, di naman lulutang yan di ba? Hanggang dito yung baha sipin mo yan. Kaya pag sunod, pag kayo pinagpala ng Diyos, wag na kayong bumili rito. Yan. Doon sa mataas na area. Doon sa taas. Kunti lang, mataas na yun doon Yun. Kasi ito, kaya bahain, ilog yung katabi. Ilog. Kaya ilog, pag daloy ng tubig, may mga butas-butas yung mga bahay dyan, punta rito. Kaya, pangatlo, a Christian home is a place where members of the family enjoy rest. Kaya sa bahay dapat ay nakapagpahinga. Ang problema, paano makapagpahinga ang mga member of the family ngayon? May wifi May wifi, may laptop, may cellphone. Ano pa? May television. Uso pa ba television sa inyo? Uso pa, di ba? May television. Ano bang meron? Dami.
So ito yung ano, enjoy rest. Ano pa? Sa pamilya. Privacy. Ito, problema ko ngayon sa bahay. Nagde-demand na yung bunso ko. Daddy, saan yung kwarto ko? Ang bihil, patay tayo dyan. Ito rin. Gusto na rin magkaroon ng kwarto. Kasi nagbibinata na eh. Nako, ayos to ah. Ano kayong gagawin ko din sa bahay na ito? Nagde-demand na sila ng sarili nilang ano eh, kwarto eh. Wala na magagawa. Tapos nung December, nanalo si Mrs. ng television eh. O, yeah. Nanalo sa television. Malaki eh. Siguro ganyan kalaki yun. O malaki pa dyan. Sabi ni Joshua, akin yan nasa kwarto ko yan. Ang bihira. Sabi ni Charles, may kwarto na ako kaya sa akin muna. Ang bihira, no? Kaya, problemado ako nito. Sabi ko, ibig sabihin, dapat pala sa bahay namin, meron kaming 4 na television. Isipin mo yan, bawat kwarto may kanya-kanya eh. Kasi magkakaiba kami ng hilig. Pambihira. So, ang tawag yan? Privacy, a sense of security, and learn to work. Kaya sa bahay, turuan yung anak maglaba, magwalis, di ba? Maglinis ng bahay. At turuan din na galing sa labas. Mga kapatid, galing sa labas, magpalit muna ng damit. Bago humiga doon, tawag doon, pumasok sa mga kwarto. Ang Amerikano kasi, kahit diretso sa kwarto nila, higa eh. Ganun ang kano. Pero pagdating sa mga Koreano, iba. Hindi po pwede yung chinilas mo, may pasok sa loob eh. Hindi pwede. Hubad talaga. Meron silang sariling, kahit sa mga simbahan sa Korea, mga buded, diba sa Korea, pagpasok mo ng church, talagang tanggalin mo yung sapatos mo. Kaya yung sa simbahan doon ng mga ang membro ay mga yung simbahan na natinan ko mula rito, ito siguro, ito. Doble nito ang laki. Hanggang doon sa kabilang kalsada, yung simbahan. 800 ang laman. Pambihira, daming chinilas. Sa pagpasok mo, daming chinilas. Ganun sila, si bawal ipasok yung mo. Ang iniisip ko lang, paglabas mo, puro naman itim yung sapatos, di ba? Paano kaya nila sabi ko, paano kaya nila nalilito ako eh. Siguro, iniisip ko na lang, baka yung may mga number doon, di ba? Na pagpasok mo, you are responsible na yung sapatos mo, number 50, di ba? Number 50, 70, ganun. Ang galing. Ano pa mga kapatid? Learn to work, play, pray, plan together. Kaya yung pamilya, isama sa plano yung mga anak. Ako ngayon, I have a lesser decision making pagdating sa pamilya kasi malalaki na. Halimbawa, nasa labas kami. Sasabihin ko, saan tayo kakain? Sasabihin ng nanay sa ganito. Sabihin ng bunso, ayoko dyan. So, sila nagtatalo. Dati kasi ako nagyaya. Ngayon, hindi na ako nag-decide. Sila, yung mga anak na. Ganon din sa pag pumasyal kami, saan kami matutulog, saan kami sila nang nag-decide. So, ibig sabihin, bawas na yung aking decision making. Okay? Kasi minsan, pag nag-decide ako, sasabihin nila, iba talaga mag-desisyon ng gurang eh. Ay, wala. Wala eh. Sasabihin lang, iba talaga mag-desisyon ng gurang. Ang tawag na sa akin, gurang eh. Sa sunod, huwag na ako mag-desisyon. Ako ang sisihin eh. Sabihin nila, pangit naman ang So, huwag na lang. Number 4, a Christian home is the one that radiates Christ, welcome strangers. So tayo, di ba, tayo mga Pilipino, mahilig tayo, pag may bisita tayo, pinapa-snack natin, pinapakape natin. Ito kasing Luzon, pag pumunta ka sa bahay, ang ino-offer, kape. Visayas kasi, Bacolod, hindi naman kape, ano po? Kape rin? Ganun din. Sa amin kasi, hindi kape. Mindanao, hindi.
Ang inaano sa amin, ano, yung magpa-snack naman kami, pero malamig na tubig. Hanap kami na malamig na tubig. Kung walang buko Diyos, walang ano. Usually naman, doon sa kabundukan namin, pag kami bisita, ang usually na snack namin doon ay buko. Kung hindi buko, meron kaming kamuting kahoy, saging, mga ganun ba? Oh, ino-offer. Eh, nung pumunta ko rito, nagulat ako eh. Kasi pandesal at saka kape. Eh, hindi naman ako nagpapandesal, hindi rin ako nagkakape. Ay, kaiba rito. Kahit ang haling tapat, ino-offer kape. Sabi ko, kaiba pala mga Tagalog. Oh. So, iba. Okay? Ano pa? Welcome strangers. Dispenses hospitality without measure. Kaya yung tahanan natin, turuan natin yung mga anak natin to be hospitable. Ibig sabihin nito, magalang tayo. O, di ba? Welcome yung mga strangers sa bahay natin. Ano ba? What is a Christian home? A Christian home consists of God-fearing father. Kaya kayo mga tatay ha, nakalagay dyan, God, number 5, God. Tinatay po ba? Malupit mo ah. Tinatay po ba? Ang lupit mo. May naka-ready niya ata dyan ah. Ha? Hindi na si Mizel? Ang lupit mo. So, pang number 5, a Christian home consists of God-fearing father. Kaya kayo mga tatay ha, dapat mga godly kayo. May takot kayo sa Diyos. God-fearing mother. Ang labas po niyan, if you have a God-fearing father, God-fearing mother, the result is God-fearing children. Okay. Yan po yung sabi sa Genesis chapter 18, verse number 19. Basahin po natin yung verse na yan. Genesis chapter 18. Verse number 19. Ito pong wika. For I know him. Sabi kay Abraham. Verse 18 muna. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children. O, ang tatay ang mag-utos sa mga anak. Anak, magsimba tayo. O, di ba? O, tatay. I know him. O, di ba? Nakalagay dyan. That he will command his children and his household after him. And they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Okay. Ganun kaganda po yan. Kaya ang role ng tatay at nanay napakaganda. No ho? Tayo po ang magbigay ng payo, mag-guide, magturo, mag-instruct sa mga anak po natin. Pangalawang tanong natin, what is marriage? What is marriage? Marriage. Na tayo sa pag-aasawa. Bakit ba ang tao nag-aasawa? Di ba? Bakit tayo nag-aasawa? Yan po ay disenyo ng Diyos. Procreation. Kasi pag hindi nag-aasawa, tapos na. Halimbawa, pag hindi mag-asawa si Danica, si Danica, magbalak siya magpakasal pagdating niya ng 50. Nag-aasawa ka pa. 50 na, di ba? Huwag ka na mag-asawa. Unless kung gusto mo lang companionship. Pero kung gusto mo na may anak ka, kasi mahalaga yung may anak ka, bakit? Pagdating mo sa old age, somebody will take care of you. Okay? Yun po yan. Kung ayaw mo naman magpaalaga sa mga anak mo, damihan mo insurance mo. Damihan mo. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pagtanda ko, nanay nyo lang alagaan nyo. Huwag niyo akong intindihin. Huwag niyo akong intindihin. Yung lola namin alam niyo kung magkano ang noon, monthly. Yung lola namin, yung kanyang pensyon, 24,000 monthly. Pensyon niya. Tapos may SSS pa siya. Sabi ko, ano pala ito Kulang-kulang 40,000 a month. Yung tinatanggap niya mula sa mga from the government at saka doon sa mga dati niyang ayos pala how much more kung meron ka pa mga insurance.
Kaya yung mga Amerikano, bakit yan pupunta sa Pilipinas? Nag-aasawa ng mga Pilipina. Kasi nga, may insurance sila. Isipin mo ang monthly insurance nila, yung binibigay sa kanila, yung pension nila. $3,000. Magkaroon ka ng $3,000 dito. Magkano yan? 165,000. At may pambihira, magkano ang sahod ng Pilipino? 30,000 hanggang 50,000 yung mga manager. Oh. Bah, times 3 ang kinikita niya. Ngayon, ang pangit din naman, yung mga Pilipina nating kababaihan, sinasamantala naman. O, di ba? Niloloko yung ibang mga matatanda, kawawa ibang mga tatanda, pinagkukuha yung kumbaga, bili mo tayo nito, bili tayo dito, pasyal tayo dito, na-sell stock ng babae, pagkatapos noon, iiwanan. Yun yung mga masamang Meron namang matitino na mga babae na talagang inalagaan yung matanda, bibili ng bahay, di ba? Kinakalinga. Kasi yung mga na yan, mga foreigner na yan, mga 70s na yan mga 80s na Pagkatapos, ang nakbibingwit nila dito ng mga babae, mga 30 years old, 80 ka, makapag-asawa ka ng 30. Ang bihira yan. May mga babae naman na mga intelihente, talagang trinitrisyo nila yung kapirahan. Nag-i-invest sila. Diba? Bibili ng mga farm, ganon. Hindi yung puro pasyal lang ginawa. So, wala naman ang problema doon sa mga babaeng Pilipina na may magandang intensyon. Pero yung iba talaga na hututan lang, yun ang hindi maganda. Okay? So, marriage is between man and woman, ha? Hindi si Steve at saka si hindi lalaki at lalaki, hindi babae at babae. Pero payag ako, mag-asawa yung tumboy at bakla. Ayos ba yan? Pwede yan. Ayun sa mga vlog, di ba? Yung mga nagba-vlog, isang tumboy at isang bakla. Yung mga vlog na yun, napapansin sa lipunan Pero okay yun. Okay? This excludes homosexuality. Okay? Kaya yung Romans, nakalagay dyan, Romans chapter 1, verse number 26. Ito po sinabi naman na kasulatan, ha? Romans chapter 1, verse number 26, hanggang verse number 27. For this cause, God gave them up into vile affliction, for even the woman did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of women. Yung mga lalaki ayaw na sa mga babae. At yung mga babae ayaw na sa mga lalaki. Marami na yan sa society natin. Nakakalungkot, may mga baptist na gano'n. Nakakalungkot. Kaya, nalulungkot din ako kasi minsan iniisip ko, saan ba ako nagkulang sa pangangaral at pagpapayo, di ba? Kaso lang, di naman ako Diyos na pwedeng baguhin yung tao. So, hanggang doon lang. Wala tayong magawa Sabi nga, sa Muslim, bawal yung mga ganyan, pero dami mga Muslim din, lalo sa Cotabato. Mga bakla, matumboy. Pag sa Saudi yun, pinapatay. Pero sa Pilipinas, hindi. Pinabayaan lang. Ano pa? Marriage is God's boundary for sexual intimacy. This excludes immorality. So, ayaw ng Diyos na tayo po ay magiging immoral, Ayaw ng Diyos yan. So, yun ay sexual intimacy. So, pagka-immoral po, immorality, bawal po yan. Ano pa? Marriage is intended by God to be permanent. Yun. Sa Pilipinas, wala tayong divorce. Pero, meron tayong ang tawag niyan, annulment at saka legal separation sa Pilipinas. Yung legal, actually, kung pag-aralan natin yung annulment, mas matindi yan sa sa divorce.
Kasi ang annulment, talagang ang labas noon, parang walang nangyaring kasal. Back to zero eh. Oh. Kaya sabi nga ng mga Amerikano, why Filipinos are asking for divorce? When you have the most napakagandang batas. Ibig sabihin, zero, nagiging binata ka, at yung babae nagiging dalaga. Burado lahat ng files mo eh. Yun yung annulment eh. Ang problema lang, mahal. Magkano ang annulment sa Pilipinas? Tinanong ko kay Pastor Amar Arias. 350,000 pala yun. Di ba? All in na yun. 350. Bigyan mo siya ng 350, ganito palang ginagawa yan, 50. O, bibigyan niya si munisipyo ng 50. Ibigyan niya si probinsya 50. O, di ba? 50. Bibigyan niya si Supreme Court ng 50. O 100. Panyero, 100. Burahin mo lahat ng mga files dyan. Burado. O, annulment. Kaya pala mahal eh, kasi munisipyo, di ba? PSA, provincial, at saka sa Supreme Court, national, talaga ng annulled. Parang tawag noon eh, burado lahat ng records mo eh. Kaya pala mahal. Eh kung ganun pala, kaya sabi nga ng mga Amerikano, napakaganda daw yan eh. Kaso lang, ang bottom line dito mga buded, God hates divorce. Malakay chapter 2, verse number 16. Okay? Noong panahon ni Moses, nagbigay siya ng bill of divorcement. Ang reason naman doon, because the hardness of your heart. O, matigas lang puso ninyo. Kaya sige, mag-divorce na nga. Number 4, marriage is for matured Christians and of the same faith. O, mag-matured muna kayo. Kasi kung ako lang masunod, dapat ang lalaki talaga, mag-asawa, more than 30s. 30s pataas. Yung tama, lalo sa panahon ngayon. At yung mga babae naman, dapat mga nasa 27 pataas. Ilan taong ka na, Danica? 27. Kinabahan si Raymond. Kinabahan si Raymond eh. 27 na pala eh. Oo. Kaya lang naman gusto ko yung gano'n. Kasi nga, pag ang babae, umabot na rin ng 30, medyo, may mga babae kasi sa panahon natin ngayon, eh medyo, na rin. Diba? Siguro, naisip ko, sa kakaangkas siguro, natatagtag yung matres, kaya nahihirapan, diba? Oh. Iba yung, natatagtag eh. At saka sa mga kinakain ngayon, na hindi na healthy, oh. Kagaya yung milk tea na yan, mga coffee shop ngayon, talagang dumadami talagang yung nagpapa-dialysis dahil dyan. Kasi intended kasi yan, yung milk tea na yan, that is your 1 week consumption of sugar. At ininom mo ng 15 minutos. Ibig sabihin noon, within the next 1 week, huwag ka na munang bumalik doon. Eh, nangyayari, mga estudyante, kasi sa mura na, di ba? Mura eh. Mura. Kaya sabi ko kay Charles, bawasan mo yung ganyan. Kasi delikado yan. O, mag-matured mo na ha. Alam nyo, hindi biro mag-asawa, Raymond. Kukwentahan ko kayo kung gusto nyo mag-asawa. Magkano kilo ng bigas? Ha? 60. Oh. Kung nakaka-1 kilo kayo, kaso lang, hindi 1 kilo eh. Sa maghapon, hindi kaya 1 kilo eh. Dati-rati, nagsasayang ako 1 kilo maghapon namin. Eh, lumalaki na yung mga anak ko. Hindi na pala obra eh. Oh, kaya nagsasayang ka umaga, pagdating sa tanghali, yung 1 kilo, unti na lang. Eh, sa bahay naman kasi, hindi naman ako mahilig kumain ng kanin.
Kasi oatmeal ako eh, tsaka saging at tsaka ano, saging, kamote, yun. Yun yung pagkain ko eh. O, 60. Sa palagay natin, 2 kilo sa maghapon. Pwede ba yun, 2 kilo maghapon? Kaya mo? Kung dalawa kayo ni Danica, 2 kilo maghapon, kaya na yun? Ha? Kulang? Sobra? O, isa't kalahati. Sabihin natin, Danica, 90, araw-araw. O, 90 times 30, magkano yun? O. Ha? Kulang-kulang 2,000, tama? 2,700? 2,700 pala yun eh. Bigas pa lang yun, 2,700. Ibabadgetan mo, bawat kain ninyo 100 na ulam. 300 yun. 300 times 10, 3,000 times 30 days. Aba, 9,000. 9,000 plus ano? 2,700. Oh. Magkano na? 11,700. Oh. Pagkain pa lang yan. Bakit? Hindi kayo magbabayad ng bahay? Oh. 5,000 sabihin mo. Magkano na? 16,700. Oh. Babayad ka ng kuryente. O sabihin mo, kuryente, magkano kuryente nyo, Grace? 2,000 na kuryente. O, plus tubig. Magkano tubig? 500. Magkano na? 19 to? O, 19,200. Pagkain, tirahan, kuryente, tubig pa lang yun. Eh bakit hindi kayo mamamasahe? Palabas? Doon lang kayo titira sa bahay nyo, hindi kayo lalabas? O. Transportation allowance mo. Oh. Magkano? Ha? Sabihin mo 100 araw-araw. Oh, 3,000 yan. Idalawa kayo. Mahal ang transportation. 'Di ba? Oh, mahal ang transportation. 6,000 na 'yon. Oh, plus 6,000, magkano na? 25 na. Pag lumabas kayo, nandoon kayo sa mall. Bakit? Titingin lang kayo doon, mag-window shopping lang kayo maghapon? Hindi kayo bibili ng tubig? Ha? Hindi kayo bibili ng bubble gum? Imposible yan. Oh. Nakuha nyo? Magkano na? Oh. Dalawa pa lang kayo, ha? Wala pa yung snack nyo, wala pa yung sa labas nyo na ano. Magkano na? 20? 25,000 na? Oh. Ngayon, nagkaanak ka. Patay ka ngayon. Di 3 na kayo. So, ibig sabihin, kayo palang dalawa, 25 na yon. Oh, di ba? So, kung wala kang 25, aba, huwag ka na muna mag-asawa. Di ba? Hindi, pinintahan ko lang kayo eh. Ngayon, mag-asawa ka. Oh, sabihin natin, libre yung panganganak. Magsimula ka ngayon magpagatas. Magkano gatas? 1 linggo. Yung 1,000 mo, kulang yan. Oh, tinipid na lang. 1,000. 4, edi 4,000 plus 4,000. 29, 4,000 na. Magda-diaper yan. Magkano diaper mo? Sabihin mo na lang, pinakamatipid mo, 50 araw-araw. Times 30, magkano yun? Ha? 1,500. O, magkano na? O, 30,500. O, nagkasakit yan. Magpapacheck up yan. Magbivitamins yan. May goodness. Oh, patay ka. Wala pa doon yung sabon mo. Di ba? Wala pa yung toothbrush mo. Kaya para mamuhay ngayon, nang talagang walang-wala, 40,000 dapat meron ka. Nakuha niyo ba yun? Pagka nanligaw kayo, akala niyo, mahal na mahal yung babae, batas wala kayong income. Yung bago ako nag-asawa, sasibulan pa ako, subukan nyo. Nasubukan ko maglibro. Nasubukan ko nag-abon. Puro abono ako doon eh. Alam ni Terso yan. Oh. Lahat ng mga mga underwear, mga gamit sa mga pambabae. Minamarket ko eh. Kasi nung si Charles ay 2 years old na, yung sinasamahan ko na siya doon sa village, yung mga katulong nandoon din. Dami. Mga kalaro ni Charles. Sabi ko, mukhang maganda business to ah. Di ba nakuha nyo, di ba? Dami nila eh. Minsan, mga wala upas to, ganyan-ganyan. Doon kami sa kuha ko yung tawag doon, brochure ni Mrs.
Pakita, ay, pastor, maganda to. Oh, mga underwear, maganda yan para sa'yo. Pag lalaki pala mag-sales to, shoot pala yun. Sige, pastor, sabi mo maganda. Oh, pambihira. Oh. Isipin mo araw-araw, pupunta ko doon, meron akong sales na 2,000, 20%, di meron kang 400. Isipin mo yan, dagdag. Oh. Sabi ko, ayos pala yan. Tinigil ko lang kung dami ng mga order, mga sapatos, mga mga damit-damit, tas hindi na binabayaran. Ang bira, lugi. Biglang o-order ng marami, yung pala, tatakas na pala yun, pauwi ng probinsya. Ikaw naman, tiwala ka, di ba? Order, pambira, 10,000, ganyan. May mga order pa na mga 20,000 pa nga eh. Tuwang-tuwa ka, dahil sinisip mo pa, pambira, 4,000 kikitain mo dito, bigla pala manglaho yun. Oh. Tigil negosyo. Oh. Isipin nyo, pag nag-asawa kayo, dami kayong iniisip na pagkakitaan. Kasi nga, mayroong bata eh. Pag umiyak yan, delikado yan. Isipin mo yan, kalalaking kong tao, nagbibinta ko ng lipstick. Diba? Sa tanang buhay ko, hindi ko nagamit yun. Pero salesmanship lang, diba? Oh. Para kumita ka. Eh, tatay ka eh. Alangan naman na nung gagawin mo dyan. Oh. Kahit nga paggagawa ng ice candy, pinatos ko eh. Doon sa Kasibulan eh. Oh. Yellow eh. Ganun yan. Kasi nga, mahirap pa. Kinakailangan mo ng additional income. Oh. Di ba? Yun. Kaya kayo pag nag-asawa kayo ha, kinakailangan mo na matured. Kasi po, ang problema sa Pilipinas, nakadepende sa magulang. Tanggalin na po natin yung dilema na yan. Pag nag-asawa ho, pumiwalay tayo sa magulang natin. Nakuha nyo mga kapatid? Walay. Build your own. Oh. Build your own. Prove yourself. Yun po yan. Last, what are the responsibilities of the husband? Ayun, ano ba responsibility ng husband? God had placed the husband as the head of the home. Sa Genesis chapter 18, verse 19. Abraham commanded his household faithfully. The household includes the wife, children, and servants. So, ano trabaho ng mister? He is to love his wife. Mahalin natin yung mga misis natin. Okay? He is to sanctify and cleanse her with his words. Ephesians 5:26. He is to avoid bitterness toward his wife. O bitterness, yung mga salitang mga masasakit. Ha? Kaya wag niyong saktan. Kasi yan eh, emotional emotional torture yan eh. Yung mga negative words, wag. He is to dwell with her according to knowledge. He is to honor his wife. He is to be the spiritual leader for his wife and children. Kaya mga tatay, kahit hindi pa mga tatay, lagi niyong dalhin ang mga anak niyo sa simbahan. Minsan narinig niyo sa akin, kahit wala kayong ganang magsimba, dalhin niyo mga anak simbahan. Kahit pagod ka, dalhin mo. Because you are training your children. At yun naman ang sabi ng Biblia, train up a child. Pag nandyan na yan, walang sakit ang ulo mo pagdating ng araw. Bakit? Nasa gawain ng Panginoon eh. Di ba? Nasa church. Ilan yung kaibigan kong pastor? Umiikot sa mga simbahan. Yung anak, napabayaan, babasketball. Nalagyan lang, anak, daddy nyo, papunta na ng church, ha? May pagkain na dyan, ganito, ganyan, ha? Yun. Visitation yung tatay, maghapon, pagdating ng hapon, gabi, pagdating sa bahay, mga tulog na yung mga anak, magnunot na naman doon sa refrigerator. Nung namatay yung pastor, tatay, walang anak na sa gawain. As in zero. Diba? Nakakalungkot. Yun po yan. Kasi hindi nadala eh. Ako nga, mga anak ko, sabi ko itong taon na ito, gusto ko maging on time ako kasi lagi akong late eh. Kayo mga membro dito, pastor, sanay din maging late. Mana sa pastor.
Kaya sabi ko, ngayong taon na ito, gusto ko on time na ako. Lagi. Kahit ilan lang dyan. Kasi pag nakita ng mga membro na si pastor ay on time, si Brother Terso, maging on time na rin yan. Diba? Maging on time na rin yan. Kasi, a good leader is a good follower. Paano susunod yung mga membro? Yung leader, hindi pinapalo yung tama, di ba? So, it starts with me. Kaya ako, hirap ako eh. Kaya ngayon, si Johnny, sinasama ko na eh. Kasi nga, hindi sila sanay na on time. Hanga nga kay Brother Joaquin kasi dala-dala niya yung mga anak niya eh. Minsan pa nga, naunahan ako dito ni Brother Joaquin eh. Di ba? So, yun po yan. Kasi nga, iti-train natin sila. Hindi natin i-train na sanay na okay lang sa church. Kasi pagka late tayo lagi, parang sinasabi sa mga anak natin, okay lang magiging late. Hindi. Turuan na natin ng tama. Kasi sa school naman, hindi na naman natin sinasabi, anak, okay lang maging late. Anong okay lang maging late? Hindi pwede mo sa eskulahan eh. 3 absences mo lang. 3 lates mo lang. Isang absent tayo eh. Kaya dapat sa church din ganon. Okay? Kinakatakutan natin yung boss natin. Kinakatakutan natin yung iba. Dapat sa church, maging ano naman tayo. Hindi porke anak tayo ng Diyos, ay mga suwail tayong anak ng Diyos. Dapat masunurin tayong anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Okay, so hanggang dyan lang po ako. No? Tayo po ay 10:30. On time tayo. On time na simula, on time na tapos. Okay. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Brother Joey. Offering natin.